Panginoon kong Diyos, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyo na may kababaang loob at pusong umaasa. Alam mo ang aking pinagdaraanan, ang sakit na aking nararamdaman, ang panghihina ng aking katawan, at ang pag-aalala ng aking isipan. Wala akong maitatago sa iyo sapagkat ikaw ang nakakakita sa bawat kirot, sa bawat paghinga na may halong pangamba. At bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa aking kalagayan. Ngayon, inilalapit ko sa iyo ang aking sarili. Inaamin ko na ako ay mahina, ngunit naniniwala ako na ikaw ang aking kalakasan. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita sa Jeremiah chapter 30 verse 17, pagagalingin kita at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Pinangahawakan ko ang pangakong ito. Hindi man agad ang paggaling, hindi man instant ang pagbabago, alam kong ikaw ay kumikilos sa likod ng aking nararamdaman. Tulungan mo akong magkaroon ng pasensya habang hinihintay ko ang iyong kagalingan. Turuan mo akong magtiwala kahit may sakit at umasa kahit may luha. Ama, hipuin mo ang bawat bahagi ng aking katawan na may karamdaman. Kung may impeksyon, linisin mo ito. Kung may pamamaga, pahupain mo ito. Kung may sugat, paghilumin mo ito. Kung may bahagi ng aking katawan na hindi gumagana ng maayos, ayusin mo ito ayon sa iyong banal na kalooban. Ikaw ang dakilang manggagamot, walang imposible sa iyo. Tulad ng iyong ginawa sa mga may sakit noong narito si Jesus sa lupa, naniniwala akong kaya mo rin akong pagalingin. Panginoong Jesus, naaalala ko kung paano mo pinagaling ang mga bulag, mga pilay, at mga kitongin. Ikaw ang parehong Diyos noon at ngayon. Sabi mo sa Mateo chapter 8 verse 17 na kinuha mo ang aming mga kahinaan at dinala ang aming mga karamdaman. Ngayon, iniaalay ko sa iyo ang aking sakit. Dalhin mo ito, Panginoon. Palitan mo ng kagalingan ang aking karamdaman, ng lakas ang aking panghihina, at ng kapayapaan ang aking takot. Ama, alam kong minsan ang sakit ay hindi lamang pisikal. May sakit din sa puso, may pagod sa isipan, may lungkot sa damdamin. Kaya't hinihiling ko rin ang kabuuang kagalingan. Hindi lamang sa aking katawan, kundi sa aking espiritu at emosyon. Kung ako man ay natatakot, palitan mo ito ng pananampalataya. Kung ako ay nababalisa, bigyan mo ako ng kapayapaan. Kung ako ay nadi-discourage, palakasin mo ang aking loob. Sa bawat gamot na aking iniinom, samahan mo ako. Sa bawat doktor at nurse na tumitingin sa akin, gabayan mo ako. Bigyan mo sila ng karunungan upang tama ang kanilang desisyon at paggamot. Gamitin mo sila bilang instrumento ng iyong pagpapagaling. Alam kong ikaw ang tunay na nagpapagaling, ngunit gumagamit ka ng mga tao upang maging daluyan ng iyong biyaya. Panginoon, may mga pagkakataon na ako ay nagpaghihinaan ng loob. May mga sandaling napapatanong ako kung bakit ito nangyari sa akin. Ngunit sa halip na magreklamo, pinipili kong magtiwala. Sa Roma chapter 8 verse 28, sinasabi mo na ang lahat ng bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Kung may layunin ka man sa aking pinagdaraanan, tulungan mo akong makita ito. Turuan mo akong matuto at lumago
sa gitna ng pagsubok. Ama, habang ako ay nagpapahinga, ipahinga mo rin ang aking kaluluwa. Habang ako ay nagpapagaling, pagalingin mo rin ang aking pananampalataya. Gawin mong mas malalim ang aking pagtitiwala sa iyo. Gawin mong mas matatag ang aking pananalig. Nais kong sa dulo ng lahat ng ito, mas makilala kita at mas mahalin kita. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kinabukasan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang paggaling, ngunit alam kong hindi mo ako pababayaan. Sabi mo sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ito ang aking sandigan, hindi ako nag-iisa. Nandyan ka, hawak mo ang aking kamay sa bawat hakbang." Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kinabukasan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pagaling, ngunit alam kong hindi mo ako pababayaan. Sabi mo sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ito ang aking sandigan. Hindi ako nag-iisa, nandyan ka. Hawak mo ang aking kamay sa bawat hakbang." Ama, kung ang sakit na ito ay paraan upang ako'y magpahinga, turuan mo akong magpahinga sa iyo. Kung ito ay paraan upang ako'y maging mas mapagpakumbaba, turuan mo akong magpakumbaba. Kung ito ay paraan upang mas mailapit ako sa iyo, salamat Panginoon. Dahil sa gitna ng karamdaman, nararamdaman ko ang iyong presensya. Dalangin ko rin ang aking pamilya, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Kung sila man ay nag-aalala para sa akin, palitan mo ito ng kapayapaan. Pagpalain mo ang kanilang kabutihan at pag-aaruga. Naway sa panahong ito ay mas lalo kaming magkaisa at magdamayan. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kalooban. Kung ang pagaling ay dahan-dahan, tulungan mo akong maghintay. Kung ito ay mabilis, turuan mo akong magpasalamat. Sa anumang paraan, nais kong manatiling matatag sa iyo. Hindi ako susuko sapagkat ikaw ang aking pag-asa. Sa bawat paghinga ko, nagpupuri ako sa iyo. Sa bawat tibok ng aking puso, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa bawat araw na ako ay nagigising, ito ay patunay na may plano ka para sa aking buhay. At habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may himala. Maraming salamat, Ama, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa iyong kagalingang paparating. Salamat sa iyong kapayapaan na higit pa sa aking pag-unawa. Pinupuri kita sa gitna ng sakit, pinasasalamatan kita sa gitna ng pagsubok, at pinagtitiwalaan kita sa gitna ng aking kahinaan. Sa pangalan ni Jesus, na aking dakilang manggagamot at tagapagligtas, ako'y nananalangin. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli akong lumalapit sa iyong harapan na may pusong umaasa at nananampalataya. Sa unang panalangin ko ay inihahandog ko sa iyo ang aking karamdaman. At ngayon ay muli kong inilalapit ang aking sarili, mas bukas, mas tapat, at mas handang magtiwala. Hindi lingid sa iyo ang aking nararamdaman, bawat kirot sa aking katawan, bawat pagod sa aking kalamnan, bawat takot na dumaan sa aking isipan, lahat ay batid mo. Panginoon, may mga gabi na ako ay nagigising dahil sa sakit. May mga sandaling tahimik ang paligid, ngunit maingay ang aking isip. Nais kong maging matatag, ngunit may mga pagkakataong ako'y napapagod din. Sa mga sandaling iyon,
yakapin mo ako ng iyong presensya. Iparamdam mo na hindi ako nag-iisa. Tulad ng iyong pangako sa Awit chapter 34 verse 18, malapit ka sa mga may bagbag na puso at inililigtas mo ang may wasak na espiritu. Ako man ay may panghihina ngayon, ngunit alam kong malapit ka sa akin. Ama, kung may ugat man ang sakit na ito, physical man o emotional, hinihiling kong linisin mo ako mula sa pinagmumulan nito. Kung may stress, pagod, o sobrang pag-aalala na nagdulot ng aking kalagayan, tulungan mo akong magpahinga. Turuan mo akong alagaan ang katawan na iyong ipinagkaloob sa akin. Patawarin mo ako kung minsan ay napabayaan ko ang aking kalusugan. Bigyan mo ako ng disiplina upang mas pahalagahan ang aking sarili bilang templo ng iyong espiritu. Panginoong Hesus, ikaw ang nagtiis ng hirap at sakit para sa akin. Nauunawaan mo ang aking pinagdaraanan. Sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 24, na sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay pinagaling. Pinanghahawakan ko ang pangakong ito. Naniniwala ako na ang iyong sakripisyo ay may kapangyarihan magdala ng kagalingan hindi lamang sa kaluluwa, kundi pati sa katawan. Kung ako man ay nasa proseso ng gamutan, samahan mo ang bawat hakbang. Basbasan mo ang bawat laboratory test, bawat resulta, bawat konsultasyon. Alisin mo ang anumang maling diagnosis at ituwid mo ang anumang pagkukulang. Ipagkaloob mo sa mga doktor at healthcare workers ang karunungan at malasakit. Gamitin mo sila bilang daluyan ng iyong himala. Ama, hinihiling ko rin ang kagalingan ng aking isipan. Minsan ang sakit ay mas lalong lumalala dahil sa takot at pangamba. Kaya ngayon, tinatanggihan ko ang takot at pinipili ko ang pananampalataya. Sabi mo sa Timoteo chapter 1 verse 7 na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Kaya Panginoon, punuin mo ako ng kapayapaan. Ibalik mo ang malinaw at positibong pag-iisip sa akin. Sa bawat araw na ako'y nagpapagaling, tulungan mo akong makita ang maliliit na progreso. Kung kahapon ay mas masakit at ngayon ay bahagyang gumaan, salamat. Kung kahapon ay hirap akong bumangon at ngayon ay nakakagalaw na ako ng kaunti, salamat. Turuan mo akong maging mapagpasalamat kahit sa maliit na pagbabago. Dahil naniniwala ako na ang maliliit na hakbang ay patungo sa malaking kagalingan. Ama, habang ako'y nagpapagaling, palalimin mo rin ang aking pananampalataya. Huwag mong hayaang ang sakit ang maging sentro ng aking buhay. Ikaw ang maging sentro, huwag mong hayaang ang diagnosis ang magdikta ng aking hinaharap. Ang iyong pangako ang manaig. Sabi mo sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na may plano ka para sa akin. Mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa kinabukasan na may pag-asa. Kaya kahit may sakit ako ngayon, hindi ito ang wakas ng aking kwento. Panginoon, hinihiling ko rin ang lakas ng aking loob kapag ako ay pinanghihinaan. Alalahanin mo ako kapag ako ay nalulumpay. Pasayahin mo ang aking puso kapag ako ay nagiging iritable o madaling magalit dahil sa discomfort.
Turuan mo akong maging mahinahon. Nais kong sa gitna ng aking pinagdaraanan ay maging patotoo pa rin ako ng iyong kabutihan. Ama, pinagkakatiwala ko rin sa iyo ang aking pamilya. Alam kong nag-aalala sila para sa akin. Bigyan mo sila ng kapanatagan. Huwag mong hayaang lamunin sila ng takot. Sa halip, punuin mo sila ng pag-asa. Gawin mong pagkakataon ang panahong ito upang mas lalo kaming magkaisa, magdamayan at magmahalan. Panginoon, kung may mga araw na tila mabagal ang paggaling, tulungan mo akong huwag mawala ng pag-asa. Kung may mga setbacks man, ipaalala mo sa akin na ang paggaling ay proseso. Hindi man agad-agad, ngunit ikaw ay tapat. Sabi ng Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23, na ang iyong habag ay bago tuwing umaga. Kaya bawat umaga ay may bagong pag-asa. Ama, pinipili kong magtiwala, pinipili kong manampalataya, pinipili kong magpasalamat, kahit hindi paganap ang kagalingan. Dahil alam kong sa tamang panahon, sa iyong perpektong oras, mararanasan ko ang ganap na pagaling, pisikal, emotional at espiritual. Salamat Panginoon dahil ikaw ang aking manggagamot. Salamat dahil ikaw ang aking sandigan. Salamat dahil ikaw ang aking pag-asa. Sa pangalan ni Jesus na buhay at makapangyarihan, ako'y patuloy na nananalangin at nagtitiwala. Amen. Panginoon kong Diyos, sa ikaitlong pagkakataon ay muli akong lumalapit sa iyo. Hindi pa man ganap ang aking pagaling, narito pa rin ako umaasa, nananalig at kumakapit sa iyong mga pangako. Sa bawat araw na lumilipas, mas nauunawaan ko na ang kagalingan ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi tungkol din sa puso at kaluluwa. Ama, may mga sandaling pakiramdam ko ay matagal ang proseso. May mga araw na tila walang pagbabago, ngunit sa mga sandaling iyon, tinuturuan mo akong magtiwala ng mas malalim. Sabi mo sa Hebreo chapter 11 verse 1 na ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya kahit hindi ko pa nakikita ang ganap na kagalingan, pinipili kong maniwala na ito ay dumarating. Panginoon, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Noong ikaw ay naglakad sa lupa, maraming lumalapit sa iyo na may sari-sariling karamdaman. At hindi mo sila tinanggihan. Naalala ko ang kwento ng babaeng 12 taon nang may sakit na dinugo. Sa isang paghipo lamang sa laylayan ng iyong damit ay siyang gumaling. Sabi sa Marcos chapter 5 verse 34, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Hayaan mong ang aking pagtitiwala sa iyo ang maging tulay ng aking kagalingan. Ama, kung ang sakit na ito ay nagtuturo sa akin ng mga aral, tulungan mo akong matutunan ang mga ito. Kung ako man ay naging abala at nakalimutang magpahinga, turuan mo akong maglaan ng oras para sa sarili at para sa iyo. Kung ako man ay naging sobrang lakas sa sarili kong kakayahan, turuan mo akong umasa sa iyong lakas. Sabi mo sa 2 Korinto chapter 12 verse 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Kaya sa aking kahinaan ngayon, hayaan mong mahayag ang iyong kapangyarihan.
Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat resulta ng pagsusuri, bawat diagnosis at bawat susunod na hakbang ng aking gamutan. Kung may mga desisyong kailangan kong gawin, bigyan mo ako ng malinaw na pag-iisip. Huwag mo akong hayaang magpadala sa takot o maling impormasyon. Gabayan mo ako ng iyong Espiritu Santo. Sa bawat sandali ng pagod, maging pahinga ka. Sa bawat sandali ng sakit, maging aliw ka. Sa bawat sandali ng pag-aalala, maging kapayapaan ka. Sabi sa Juan chapter 14 verse 27, ang iyong kapayapaan ay hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Kaya Panginoon, punuin mo ang aking puso ng kapayapaang higit pa sa aking nauunawaan. Ama, nais kong sa gitna ng aking pinagdaraanan ay maging patotoo ako ng iyong katapatan. Kung may makakakita man sa akin na ako'y may sakit, naway makita rin nila ang aking pananampalataya. Kung may makarinig man ng aking kwento, naway marinig din nila ang iyong kabutihan. Gawin mong ang aking pagsubok ay maging inspirasyon sa iba na magtiwala rin sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang mga kapwa ko may sakit, ang mga nasa ospital ngayon, ang mga naghihintay ng resulta, ang mga dumaraan sa operasyon, at ang mga may madudubhang karamdaman. Hawakan mo silang lahat. Iisa man ang aking panalangin para sa sarili. Pinalalawak ko ito para sa marami. Naway ang iyong kagalingan ay dumaloy hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nangangailangan. Ama, kung darating ang araw na ako'y tuluyan ng gumaling, tulungan mo akong hindi makalimot. Tulungan mo akong magpasalamat at magpatotoo. At kung ang pagaling ay dahan-dahan pa, tulungan mo akong manatiling matatag dahil alam kong ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Sa huli, Panginoon, nais ko ay hindi lamang kagalingan ng katawan, kundi mas malalim na relasyon sa iyo. Kung sa pamamagitan ng sakit na ito ay mas mapapalapit ako sa iyo, tinatanggap ko ang iyong proseso. Ngunit patuloy pa rin akong humihiling ng iyong himala dahil naniniwala akong ikaw ay Diyos na nagpapagaling, nagmamahal at kumikilos sa tamang panahon. Maraming salamat, Ama, sa iyong presensya sa bawat sandali. Salamat sa lakas na ibinibigay mo sa akin araw-araw. Salamat sa pag-asa na hindi mo inaalis sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at manggagamot, ako'y patuloy na nananalangin at nagtitiwala. Amen. Amang mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, kami lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat, Panginoon, sa pinakadakilang kaloob mo sa amin, ang pagmamahal. Salamat sa iyo. Salamat dahil naranasan namin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na handang magsakripisyo, magpatawad at umunawa. Ang bawat araw ay patunay ng iyong dakilang pagkalinga. Ang sikat ng araw na nagbibigay liwanag, ang ulan na nagdadala ng sigla, ang hangin na nagbibigay buhay, at ang bawat taong inilalapit mo sa amin upang ipadama ang init ng malasakit. Sa lahat ng ito, O Diyos, nakikita namin hindi ka kailanman nagkulang. Sa halip,
patuloy mong ipinapakita ang iyong dakilang pag-ibig na hindi nasusukat. Salamat din sa pagmamahal ng aming pamilya, mga kaibigan, at mga taong nagsisilbing biyaya sa aming paglalakbay. Sa kanilang pagkalinga, nararanasan namin ang init ng iyong presensya. Salamat sapagkat sa oras ng aming kahinaan, may mga bisig na umaalalay. At sa oras ng tagumpay, may mga pusong nakikigalak. Ang lahat ng ito ay bunga lamang ng iyong pag-ibig na walang kapantay, at para rito, kami lubos na nagpapasalamat. Salamat Panginoon, higit pa sa lahat ng salamat, dahil ipinapakita mo ang sukdulang anyo ng pagmamahal sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Ang kanyang buhay, mga turo at kamatayan sa krus ay paalala na ang pag-ibig ay hindi lamang pakiramdam, kundi isang pagkilos, isang alay ng sarili para sa ikabubuti ng iba. Sa krus na iyon, nakita namin ang tunay na halaga ng pagmamahal. Handang isuko ang sarili upang ang iba'y magkaroon ng buhay at kaligtasan. Salamat sa halimbawa niyang patuloy naming isinusundan na nagsisilbing gabay kung paano namin dapat mahalin ang kapwa ng walang kondisyon, ng may malasakit at ng may kababaang loob. Ang katuroang iyon ang bumubuo ng aming pananampalataya at ang nagpapatatag sa amin na magpatuloy kahit sa gitna ng mga hamon. Tunay ngang ang iyong pag-ibig ang pinagmumula ng lahat ng bagay at wala kaming maihahambing dito. Ngayon, O Diyos, kami dumudulog sa iyo na may kababaang loob upang humiling ng iyong gabay at biyaya. Turuan mo kaming magmahal ng higit sa aming sariling kakayahan. Madalas kami nagkukulang. May mga pagkakataong nagiging makasarili, hindi marunong magpatawad, at hindi bukas ang loob sa isa't isa. Kaya't hinihiling namin, Ama, na linisin mo ang aming mga puso at palitan ang matitigas na bahagi nito ng isang pusong mapagpakumbaba, marunong umunawa at handang magbigay ng malasakit. Ipagkaloob mo sa amin ang kakayahang makita ang kabutihan sa aming kapwa kahit sa oras ng kanilang pagkukulang. At turuan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin sa kabila ng aming paulit-ulit na kasalanan. Itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming hangarin na magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sa isang mundong puno ng makasarili at pagkamakasariling interes, turuan mo kaming sumalungat sa agos at maging ilaw ng tunay na malasakit. Huwag mong hayaang ang aming pagmamahal ay nakabase lamang sa pakinabang pansariling kasiyahan, kundi isang pag-ibig na handang mag-alay, magtiis at magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong biyaya upang sa bawat salita, kilos at gawain ay maipadama namin ang init ng iyong kalinga. Huwag mo rin kaming hayaang makulong sa sariling damdamin, kundi palawakin mo ang aming puso upang magmahal hindi lamang sa aming malalapit, kundi lalo na sa mga taong nahihirapan, mga inaapi
at mga nakakaligtaan ng lipunan. Ama, hinihiling din naming patnubayan mo ang aming mga relasyon. Naway maging matibay ang pagmamahal sa loob ng aming pamilya. Ang mga magulang na mapagkalinga, ang mga anak na masunurin at may respeto, at ang mga magkakapatid na nagmamahalan at nagtutulungan. Naway maging matatag din ang aming ugnayan sa aming mga kaibigan at kasama sa trabaho. Batay hindi sa pansariling interes, kundi sa pagkakaunawaan at pagkakapantay-pantay. Sa bawat pakikisalamuhan namin sa iba, naway makita nila ang iyong pagmamahal na dumadaloy sa amin. At sa aming bansa, hinihiling naming maghari ang pag-ibig at malasakit upang pagkaisahin at ang kapayapaan ay manaig sa kabila ng aming pagkakaiba-iba. Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, buong-buo kaming nagtitiwala at umaasa sa iyo. Batid naming ang aming kakayahan ay limitado at ang aming kaalaman ay may hangganan. Ngunit ang iyong pag-ibig ay walang katapusan at ang iyong kapangyarihan ay walang hanggan. Sa iyo namin inihahabilin ang aming mga puso at ang lahat ng aming ugnayan. Kung kami man ay madapa o magkulang, kami umaasa sa iyong biyaya na muling magtataas at magtutuwid sa amin. Ang aming pagtitiwala ay nakasandig sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Kaya't anuman ang aming kaharapin, mga suliranin, tukso o mga pagsubok, naniniwala kaming sapat ang iyong pagmamahal upang kami panghawakan at ipanalo. Amang mapagmahal, buong kaluluwa naming idinadalangin ang papuri at pagsamba sa iyo. Ikaw ang bukal ng lahat ng pag-ibig, ikaw ang dahilan ng aming pag-asa, at ikaw ang ilaw ng aming pananampalataya. Sa iyo namin inihahabilin ang aming mga puso, sapagkat ikaw ang aming tagumpay, ang tunay na nagmamahal ng walang hanggan. Naway, sa aming pamumuhay, sa bawat kilos at salita, masilayan ng mundo ang iyong kabutihan at ang iyong walang hanggang pag-ibig. Naway, Panginoon, maging matibay ang aming pananalig sa lahat ng uri ng panahon, na ang aming Diyos at ang aming pinagmula ng lakas ay nanggagaling sa iyo lamang. Amen. Amang makapangyarihan, Diyos ng walang hanggang kabutihan at pinagmula ng lahat ng bagay, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong sandali na may pusong mapagpakumbaba at puno ng pag-asa. Una sa lahat, nais naming ialay sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Salamat po sa hininga ng buhay, sa bawat pagkakataon na kami nagigising upang maranasan ang init ng araw at ang halik ng hangin at ang ganda ng paligid na iyong inilikha. Salamat po sa pamilya at mga kaibigan na nagsisilbing tagumpay at kasangga sa aming paglalakbay. Higit sa lahat, magpapasalamat kami sa regalong pinakamahalaga, ang kakayahang magmahal at minahal ng iba. Ang damdaming ito ay nagbumula sa iyo at ito'y patunay na ikaw ang tunay na Diyos ng pag-ibig. Salamat po sa iyong kaloob
na marunong umunawa, magpatawad at mag-alaga na aming mga puso. Sapagkat sa kung wala ang iyong pag-ibig, wala ring saysay ang aming mga buhay. Panginoon, sa kabila ng aming pasasalamat, amin pong inihahandog sa iyo ang aming pagsusumamo. Sa mundong puno ng kasakiman, alitan at hindi pagkakaunawaan, turuan mo po kaming maging ilaw at halimbawa. Naway makita namin ang bawat tao, hindi batay sa kanilang pagkukulang, kundi batay sa kanilang likas na dignidad bilang iyong mga nilikha. Gabayan mo po kami upang sa bawat salita na aming bibitawan at sa bawat kilos na aming gagawin ay magbunga ng kabutihan at kapayapaan. Palambutin mo po ang aming mga puso na madalas ay nagiging bato dahil sa aming nakaraan at mga hinanakit. Huwag mo pong hayaang maghari ang galit, inggit at pride sa aming pagkatao, kundi pawiin mo ito ng iyong presensya upang tunay naming maisabuhay ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Aming Diyos na mapagmahal, itinuturo mo sa amin na ang pinakamahalagang utos ay ang magmahal. Mahalin ka ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan. Subalit, batid po namin na kami madalas na nagkukulang. Maraming pagkakataon na inuuna namin ang aming sarili, iniisip lamang ang aming kapakinabangan at nakakalimutang tumulong at umunawa sa nangangailangan. Kaya't idinudulog po namin sa iyo ang aming kahinaan. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang hindi kami mabuhay para lamang sa aming pansariling kagustuhan, kundi para sa kabutihan ng iba na may sakripisyo at karunungan na nagmumula sa krus. Naway matutunan namin ang pag-aalay ng panahon, pag-unawa at malasakit, lalo na sa napapansin ng lipunan. Ama, sa panahong ang mundo ay tila hindi na naguguluhan at naguguluhan. Ama, sa panahong ang mundo ay tila naguguluhan at maraming puso ang nababalot ng takot, hinanakit at pangungulila. Naway ang iyong pagmamahal ang maging sagot at lunas. Ipagkaloob mo sa mga pinuno ng aming bayan at ng buong mundo ang pusong marunong magmahal ng wagas upang sila'y maglingkod hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Idinadalangin po namin ang bawat pamilya na nagkakawatak-watak dahil sa galit at hindi pagkakaunawaan. Panginoon, buuin mo sila muli sa pamamagitan ng kapatawaran at tunay na pag-ibig. Para sa mga kabataang nawawala ang direksyon, yakapin mo sila at ipadama ang iyong malasakit upang sila'y magbalik loob at lumakad sa tamang landas. Para naman sa mga sugatang puso, ang mga iniwan, pinagtaksilan o napabayaang pagmamahalan, basbasan mo sila ng lakas na nagmumula sa iyong karunungan. At ngayon, Panginoon, sa huling bahagi ng aming panalangin, inihahabilin po namin ang aming lubos na pagtitiwala at pagpupuri sa iyo. Sa aming pusong mapagpakumbaba, itinataas namin ang aming pagsusumamo
upang kami iyong turuan kung paano magmahal ng higit pa sa aming sariling kakayahan. Panginoon, alisin mo ang anumang pagmamakasarili na humahadlang sa amin upang maging daluyan ng iyong pag-ibig. Gabayan mo po kami na makita ang aming kapwa hindi sa kanilang kahinaan, kundi sa kanilang tunay na pagkatao na nilikha mo ayon sa iyong wangis. Turuan mo kaming magmahal kahit mahirap, magpatawad kahit masakit, at umunawa kahit hindi ito ibinabalik sa amin. Sa gitna ng mga pagsubok na lumalamon sa aming damdamin, mga hidwaan, tampuhan at pagkakaiba ng pananaw, naway manatili sa aming mga puso ang iyong liwanag, upang ang pagmamahal ay maghari kaysa galit, ang kapayapaan kaysa kaguluhan, at ang pagtatanggap kaysa pagkutya. Hinihiling din namin, O Diyos, na iyong palambutin ang pusong naging matigas dahil sa sugat ng nakaraan, at palitan mo ito ng pusong kayang magmahal muli, pusong bukas sa paglilingkod, at pusong handang magsakripisyo alang-alang sa kabutihan ng iba. Naway sa bawat salita at kilos namin ay makita ng mundo na ikaw ang pinagmumula ng pag-ibig na aming isinasabuhay. O Diyos, kami nananawagan sa iyong pangako na ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nagmamaliw. Itinatagubilin namin sa iyo ang aming minamahal, sapagkat patid naming walang ibang mas matibay na kandungan kundi ang iyong mga bisig. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng aming hangarin, ang pagmamahal na buo at tapat, ang paggalinga na walang kapalit, at ang paninindigang magmahal gaya ng pag-ibig na iyong ipinakita sa krus. Panginoon, salamat, at kahit kami madalas nagkukulang, ang iyong malasakit ay hindi nauubos. Kahit kami lumalayo, ang iyong yakap ay laging bukas. Sa iyo lamang namin natututunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, pag-ibig na handang magpatawad, mag-alay, at magmahal ng walang hanggan. Kaya't sa aming pagtitiwala at papuri, iniaalay namin ang lahat ng aming damdamin, pangarap at relasyon. Naway maging salamin ang aming mga buhay ng iyong walang hanggang pag-ibig, upang sa bawat tao na aming makakasalamuha ay madama nilang iyong liwanag at kabutihan, sapagkat ikaw lamang ang aming inaasahan. Ikaw ang aming sandigan, at ikaw ang aming tapat at makapangyarihan na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at puso na aming iniaalay sa iyo magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon kong Diyos, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyo na may kababaang loob at pusong umaasa. Alam mo ang aking pinagdaraanan, ang sakit na aking nararamdaman, ang panghihina ng aking katawan, at ang pag-aalala ng aking isipan. Wala akong maitatago sa iyo, sapagkat ikaw ang nakakakita sa bawat kirot, sa bawat paghinga na may halong pangamba. At bawat gabing hindi ako makatulog dahil sa aking kalagayan. Ngayon, inilalapit ko sa iyo ang aking sarili. Inaamin ko na ako ay mahina,
ngunit naniniwala ako na ikaw ang aking kalakasan. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita sa Jeremiah chapter 30 verse 17, "Pagagalingin kita at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Pinangahawakan ko ang pangakong ito. Hindi man agad ang paggaling, hindi man instant ang pagbabago, alam kong ikaw ay kumikilos sa likod ng aking nararamdaman. Tulungan mo akong magkaroon ng pasensya habang hinihintay ko ang iyong kagalingan. Turuan mo akong magtiwala kahit may sakit at umasa kahit may luha. Ama, hipuin mo ang bawat bahagi ng aking katawan na may karamdaman. Kung may impeksyon, linisin mo ito. Kung may pamamaga, pahupain mo ito. Kung may sugat, paghilumin mo ito. Kung may bahagi ng aking katawan na hindi gumagana ng maayos, ayusin mo ito ayon sa iyong banal na kalooban. Ikaw ang dakilang manggagamot, walang imposible sa iyo. Tulad ng iyong ginawa sa mga may sakit noong narito si Jesus sa lupa, naniniwala akong kaya mo rin akong pagalingin. Panginoong Jesus, naaalala ko kung paano mo pinagaling ang mga bulag, mga pilay, at mga kitongin. Ikaw ang parehong Diyos noon at ngayon. Sabi mo sa Mateo chapter 8 verse 17 na kinuha mo ang aming mga kahinaan at dinala ang aming mga karamdaman. Ngayon, iniaalay ko sa iyo ang aking sakit. Dalhin mo ito, Panginoon. Palitan mo ng kagalingan ang aking karamdaman, ng lakas ang aking panghihina, at ng kapayapaan ang aking takot. Ama, alam kong minsan ang sakit ay hindi lamang pisikal. May sakit din sa puso, may pagod sa isipan, may lungkot sa damdamin. Kaya't hinihiling ko rin ang kabuuang kagalingan. Hindi lamang sa aking katawan, kundi sa aking espiritu at emosyon. Kung ako man ay natatakot, palitan mo ito ng pananampalataya. Kung ako ay nababalisa, bigyan mo ako ng kapayapaan. Kung ako ay nadi-discourage, palakasin mo ang aking loob. Sa bawat gamot na aking iniinom, samahan mo ako. Sa bawat doktor at nurse na tumitingin sa akin, gabayan mo ako. Bigyan mo sila ng karunungan upang tama ang kanilang desisyon at paggamot. Gamitin mo sila bilang instrumento ng iyong pagpapagaling. Alam kong ikaw ang tunay na nagpapagaling, ngunit gumagamit ka ng mga tao upang maging daluyan ng iyong biyaya. Panginoon, may mga pagkakataon na ako ay nagpaghihinaan ng loob. May mga sandaling napapatanong ako kung bakit ito nangyari sa akin. Ngunit sa halip na magreklamo, pinipili kong magtiwala. Sa Roma chapter 8 verse 28, sinasabi mo na ang lahat ng bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Kung may layunin ka man sa aking pinagdaraanan, tulungan mo akong makita ito. Turuan mo akong matuto at lumago sa gitna ng pagsubok. Ama, habang ako ay nagpapahinga, ipahinga mo rin ang aking kaluluwa. Habang ako ay nagpapagaling, pagalingin mo rin ang aking pananampalataya. Gawin mong mas malalim ang aking pagtitiwala sa iyo. Gawin mong mas matatag ang aking pananalig. Nais kong sa dulo ng lahat ng ito, mas makilala kita at mas mahalin kita. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kinabukasan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang paggaling, ngunit alam kong hindi mo ako pababayaan.
Sabi mo sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ito ang aking sandigan, hindi ako nag-iisa. Nandyan ka, hawak mo ang aking kamay sa bawat hakbang." Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kinabukasan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang pagaling, ngunit alam kong hindi mo ako pababayaan. Sabi mo sa Isaiah chapter 41 verse 10, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ito ang aking sandigan. Hindi ako nag-iisa, nandyan ka. Hawak mo ang aking kamay sa bawat hakbang." Ama, kung ang sakit na ito ay paraan upang ako'y magpahinga, turuan mo akong magpahinga sa iyo. Kung ito ay paraan upang ako'y maging mas mapagpakumbaba, turuan mo akong magpakumbaba. Kung ito ay paraan upang mas mailapit ako sa iyo, salamat Panginoon. Dahil sa gitna ng karamdaman, nararamdaman ko ang iyong presensya. Dalangin ko rin ang aking pamilya, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa. Kung sila man ay nag-aalala para sa akin, palitan mo ito ng kapayapaan. Pagpalain mo ang kanilang kabutihan at pag-aaruga. Naway sa panahong ito ay mas lalo kaming magkaisa at magdamayan. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kalooban. Kung ang pagaling ay dahan-dahan, tulungan mo akong maghintay. Kung ito ay mabilis, turuan mo akong magpasalamat. Sa anumang paraan, nais kong manatiling matatag sa iyo. Hindi ako susuko sapagkat ikaw ang aking pag-asa. Sa bawat paghinga ko, nagpupuri ako sa iyo. Sa bawat tibok ng aking puso, nagpapasalamat ako sa iyo. Sa bawat araw na ako ay nagigising, ito ay patunay na may plano ka para sa aking buhay. At habang may buhay, may pag-asa. At habang may pag-asa, may himala. Maraming salamat, Ama, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Salamat sa iyong kagalingang paparating. Salamat sa iyong kapayapaan na higit pa sa aking pag-unawa. Pinupuri kita sa gitna ng sakit, pinasasalamatan kita sa gitna ng pagsubok, at pinagtitiwalaan kita sa gitna ng aking kahinaan. Sa pangalan ni Jesus, na aking dakilang manggagamot at tagapagligtas, ako'y nananalangin. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli akong lumalapit sa iyong harapan na may pusong umaasa at nananampalataya. Sa unang panalangin ko ay inihahandog ko sa iyo ang aking karamdaman. At ngayon ay muli kong inilalapit ang aking sarili, mas bukas, mas tapat, at mas handang magtiwala. Hindi lingid sa iyo ang aking nararamdaman, bawat kirot sa aking katawan, bawat pagod sa aking kalamnan, bawat takot na dumaan sa aking isipan, lahat ay batid mo. Panginoon, may mga gabi na ako ay nagigising dahil sa sakit. May mga sandaling tahimik ang paligid, ngunit maingay ang aking isip. Nais kong maging matatag, ngunit may mga pagkakataong ako'y napapagod din. Sa mga sandaling iyon, yakapin mo ako ng iyong presensya. Iparamdam mo na hindi ako nag-iisa. Tulad ng iyong pangako sa Awit chapter 34 verse 18, malapit ka sa mga may bagbag na puso at inililigtas mo ang may wasak na espiritu. Ako man ay may panghihina ngayon, ngunit alam kong malapit ka sa akin. Ama, kung may ugat man ang sakit na ito, physical man o emotional, hinihiling kong linisin mo ako mula sa pinagmumulan nito. Kung may stress, pagod, o sobrang pag-aalala,
na nagdulot ng aking kalagayan, tulungan mo akong magpahinga. Turuan mo akong alagaan ang katawan na iyong ipinagkaloob sa akin. Patawarin mo ako kung minsan ay napabayaan ko ang aking kalusugan. Bigyan mo ako ng disiplina upang mas pahalagahan ang aking sarili bilang templo ng iyong Espiritu. Panginoong Hesus, Ikaw ang nagtiis ng hirap at sakit para sa akin. Nauunawaan mo ang aking pinagdaraanan. Sabi sa unang Pedro chapter 2 verse 24 na sa pamamagitan ng iyong mga sugat kami ay pinagaling. Pinanghahawakan ko ang pangakong ito. Naniniwala ako na ang iyong sakripisyo ay may kapangyarihan magdala ng kagalingan hindi lamang sa kaluluwa kundi pati sa katawan. Kung ako man ay nasa proseso ng gamutan, samahan mo ang bawat hakbang. Basbasan mo ang bawat laboratory test, bawat resulta, bawat konsultasyon. Alisin mo ang anumang maling diagnosis at ituwid mo ang anumang pagkukulang. Ipagkaloob mo sa mga doktor at healthcare workers ang karunungan at malasakit. Gamitin mo sila bilang daluyan ng iyong himala. Ama, hinihiling ko rin ang kagalingan ng aking isipan. Minsan ang sakit ay mas lalong lumalala dahil sa takot at pangamba. Kaya ngayon, tinatanggihan ko ang takot at pinipili ko ang pananampalataya. Sabi mo sa Timoteo chapter 1 verse 7 na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Kaya Panginoon, punuin mo ako ng kapayapaan. Ibalik mo ang malinaw at positibong pag-iisip sa akin. Sa bawat araw na ako'y nagpapagaling, tulungan mo akong makita ang maliliit na progreso. Kung kahapon ay mas masakit at ngayon ay bahagyang gumaan, salamat. Kung kahapon ay hirap akong bumangon at ngayon ay nakakagalaw na ako ng kaunti, salamat. Turuan mo akong maging mapagpasalamat kahit sa maliit na pagbabago. Dahil naniniwala ako na ang maliliit na hakbang ay patungo sa malaking kagalingan. Ama, habang ako'y nagpapagaling, palalimin mo rin ang aking pananampalataya. Huwag mong hayaang ang sakit ang maging sentro ng aking buhay. Ikaw ang maging sentro, huwag mong hayaang ang diagnosis ang magdikta ng aking hinaharap. Ang iyong pangako ang manaig. Sabi mo sa Jeremiah chapter 29 verse 11 na may plano ka para sa akin. Mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa kinabukasan na may pag-asa. Kaya kahit may sakit ako ngayon, hindi ito ang wakas ng aking kwento. Panginoon, hinihiling ko rin ang lakas ng aking loob kapag ako ay pinanghihinaan. Alalahanin mo ako kapag ako ay nalulumpay. Pasayahin mo ang aking puso kapag ako ay nagiging iritable o madaling magalit dahil sa discomfort. Turuan mo akong maging mahinahon. Nais kong sa gitna ng aking pinagdaraanan ay maging patotoo pa rin ako ng iyong kabutihan. Ama, pinagkakatiwala ko rin sa iyo ang aking pamilya. Alam kong nag-aalala sila para sa akin. Bigyan mo sila ng kapanatagan. Huwag mong hayaang lamunin sila ng takot. Sa halip, punuin mo sila ng pag-asa. Gawin mong pagkakataon ang panahong ito upang mas lalo kaming magkaisa, magdamayan at magmahalan. Panginoon, kung may mga araw
na tila mabagal ang paggaling, tulungan mo akong huwag mawala ng pag-asa. Kung may mga setbacks man, ipaalala mo sa akin na ang paggaling ay proseso. Hindi man agad-agad, ngunit ikaw ay tapat. Sabi ng Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23, na ang iyong habag ay bago tuwing umaga. Kaya bawat umaga ay may bagong pag-asa. Ama, pinipili kong magtiwala, pinipili kong manampalataya, pinipili kong magpasalamat, kahit hindi paganap ang kagalingan. Dahil alam kong sa tamang panahon, sa iyong perpektong oras, mararanasan ko ang ganap na pagaling, pisikal, emotional, at espiritual. Salamat Panginoon, dahil ikaw ang aking manggagamot. Salamat dahil ikaw ang aking sandigan. Salamat dahil ikaw ang aking pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, na buhay at makapangyarihan, ako'y patuloy na nananalangin at nagtitiwala. Amen. Panginoon kong Diyos, sa ikaitlong pagkakataon ay muli akong lumalapit sa iyo. Hindi pa man ganap ang aking pagaling, narito pa rin ako umaasa, nananalig at kumakapit sa iyong mga pangako. Sa bawat araw na lumilipas, mas nauunawaan ko na ang kagalingan ay hindi lamang tungkol sa katawan, kundi tungkol din sa puso at kaluluwa. Ama, may mga sandaling pakiramdam ko ay matagal ang proseso. May mga araw na tila walang pagbabago, ngunit sa mga sandaling iyon, tinuturuan mo akong magtiwala ng mas malalim. Sabi mo sa Hebreo chapter 11 verse 1 na ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya kahit hindi ko pa nakikita ang ganap na kagalingan, pinipili kong maniwala na ito ay dumarating. Panginoon, ikaw ang aking dakilang manggagamot. Noong ikaw ay naglakad sa lupa, maraming lumalapit sa iyo na may sari-sariling karamdaman. At hindi mo sila tinanggihan. Naalala ko ang kwento ng babaeng 12 taon nang may sakit na dinugo. Sa isang paghipo lamang sa laylayan ng iyong damit ay siyang gumaling. Sabi sa Marcos chapter 5 verse 34, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya. Hayaan mong ang aking pagtitiwala sa iyo ang maging tulay ng aking kagalingan. Ama, kung ang sakit na ito ay nagtuturo sa akin ng mga aral, tulungan mo akong matutunan ang mga ito. Kung ako man ay naging abala at nakalimutang magpahinga, turuan mo akong maglaan ng oras para sa sarili at para sa iyo. Kung ako man ay naging sobrang lakas sa sarili kong kakayahan, turuan mo akong umasa sa iyong lakas. Sabi mo sa 2 Korinto chapter 12 verse 9, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Kaya sa aking kahinaan ngayon, hayaan mong mahayag ang iyong kapangyarihan. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat resulta ng pagsusuri, bawat diagnosis at bawat susunod na hakbang ng aking gamutan. Kung may mga desisyong kailangan kong gawin, bigyan mo ako ng malinaw na pag-iisip. Huwag mo akong hayaang magpadala sa takot o maling impormasyon. Gabayan mo ako ng iyong Espiritu Santo. Sa bawat sandali ng pagod, maging pahinga ka. Sa bawat sandali ng sakit, maging aliw ka. Sa bawat sandali ng pag-aalala, maging kapayapaan ka.
Sabi sa Juan chapter 14 verse 27, ang iyong kapayapaan ay hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Kaya Panginoon, punuin mo ang aking puso ng kapayapaang higit pa sa aking nauunawaan. Ama, nais kong sa gitna ng aking pinagdaraanan ay maging patotoo ako ng iyong katapatan. Kung may makakakita man sa akin na ako'y may sakit, naway makita rin nila ang aking pananampalataya. Kung may makarinig man ng aking kwento, naway marinig din nila ang iyong kabutihan. Gawin mong ang aking pagsubok ay maging inspirasyon sa iba na magtiwala rin sa iyo. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang mga kapwa ko may sakit, ang mga nasa ospital ngayon, ang mga naghihintay ng resulta, ang mga dumaraan sa operasyon, at ang mga may madudubhang karamdaman. Hawakan mo silang lahat. Iisa man ang aking panalangin para sa sarili. Pinalalawak ko ito para sa marami. Naway ang iyong kagalingan ay dumaloy hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nangangailangan. Ama, kung darating ang araw na ako'y tuluyan ng gumaling, tulungan mo akong hindi makalimot. Tulungan mo akong magpasalamat at magpatotoo. At kung ang pagaling ay dahan-dahan pa, tulungan mo akong manatiling matatag dahil alam kong ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Sa huli, Panginoon, nais ko ay hindi lamang kagalingan ng katawan, kundi mas malalim na relasyon sa iyo. Kung sa pamamagitan ng sakit na ito ay mas mapapalapit ako sa iyo, tinatanggap ko ang iyong proseso. Ngunit patuloy pa rin akong humihiling ng iyong himala dahil naniniwala akong ikaw ay Diyos na nagpapagaling, nagmamahal at kumikilos sa tamang panahon. Maraming salamat, Ama, sa iyong presensya sa bawat sandali. Salamat sa lakas na ibinibigay mo sa akin araw-araw. Salamat sa pag-asa na hindi mo inaalis sa aking puso. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas at manggagamot, ako'y patuloy na nananalangin at nagtitiwala. Amen.